Magandang umaga, Church Roman Catholic Bible Group. Today is a day of Friday. Ito ang araw ng Sabbath day in the Arab country. Ito yung kaarawan ng mga Sabbath day, Friday. Itong protection na to para sa coronavirus. Kaya ito may protection. Dahil sa coronavirus, darating ang araw na tayo'y wala na po tayong ban po tayo sa church. But because of coronavirus na siyang naglalaganap sa buong mundo, all the world. Kaya ang protection na to ay ginagamit sa lahat ng mga tao. Mask. Ito yung mask protection sa mga antivirus. Pero ito, no need. Because the words of God will protect you and abide you every day. Refresh the words of the Lord every day. Refresh daily readings. Daily refresh your heart in God. Refresh every day. You want every time. If you have a vacant time, watch my YouTube channel, likes and share. Then hear the word of the Lord every time. You must to refresh His daily readings, the gospel of Jesus Christ. So that's why we must to refresh our strength. Palagi tayong mag-renew ng lakas sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng pag-uunawa ng kanyang salitang buhay. This is our protection of the coronavirus. The Bible said in a Revelation, magkakaroon ng epidemya at magbababa siya ng mga sakit, lahat ng klaseng sakit, at ang may mga tatak ng pangalan ni Jesus at ng kanyang ama ay di magkakaroon ng mga epidemya. So that's why no need for this. Hindi natin kailangan, tayong mga sumasampalataya, tayong mga nagre-refresh sa salita ng Panginoon, hindi natin kailangan ng mas, sapagkat ang salita ng Diyos ay siyang nagpo-protection sa atin. Refresh the words of the Lord in our hearts and our mind and on our whole lives. Ang Diyos ay nagpo-protection sa atin. Ang lahat ng mga epidemya ay walang kwenta yan. Basta ikaw ay nagsasaliksik sa salita ng Diyos, ikaw ay protected ng kanyang mga lahat ng mga sakit, mga peste, mga epidemya, coronavirus. The words of the Lord today ay ibibigay ko sa inyo upang kayo ay magkaroon ng refresh. Ang salita ng Diyos ay lagi natin naririnig, ngunit kailangan nating ipabalik, kailangan nating basahin muli upang ma-refresh ang kanyang salita, ang kanyang gospel ng Panginoon. Tayo'y huwag nating pababayaan pag tayo'y nasa time ng pagsubok. Ang pag-time ng pagsubok, mga kapatid, pag hindi mo na-refresh yung salita ng Panginoon, ikaw ay manghihina dahil hindi mo alam na ikaw pala ay may kakampi, na ang Panginoon ay nagbigay sa iyo ng mission sa mundong ito. Bago ka umalis sa mundong ito, this is your moment. Gumawa ka ng magandang moment sa Panginoon. Gumawa ka ng ikabubuti sa Panginoon. Ito'y nilikha ka ng Diyos upang gumawa ng your moment, yung kasaysayan mo sa Panginoon, kung ano ang iyong ibigay. Saan mo ba ibibigay ang kasaysayan mo? Kasaysayan doon sa Panginoon mo, yung kabutihang loob na ginawa mo sa mundong ito. Kabutihang loob. Pag tayo'y nasa pagsubok sa mga panahon na to, I give you the gospel today.
the words of the Lord. And he said, nung siya'y panahon na sinubok, ating mababasa ang kanyang gospel, his message in the Bible. In Matthew 4:1-11, Matthew 4:1-11, brothers and sisters, repress the words of the Lord weekly, monthly, quarterly, every year, in the time of the trials, in the time of calamities. You are protecting the virus in your body, in your family, in your whole friends, if you share the gospel of our Lord Jesus Christ. The gospel for today to represent our soul, represent our body, pang tayo magkaroon ng proteksyon sa mga virus, mga sakit, mga epidemya, mga pagsubok. Nung panahon na sinubok ang Panginoong Hesus, nang magkagayon, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y subukin ng dyablo, at nang siya'y ayunong 40 araw at 40 gabi. Ito po yun, mga brothers and sisters, siya ay sinubok. Bawat isa sa atin ay may mga pagsubok. Bawat isa sa atin ay may mga pagsubok. Kaya alalahanin mo, pag kayo ay sinubok, ang sinabi lang ni Kristo, yan po ay nakasulat. Nakasulat. Tandaan mo po, mga brothers and sisters, ang sagot ni Kristo doon sa Mateo 4:1, chapter 4, Mateo chapter 4, 1-11. Ang sabi ni Kristo, sinubok siya ni Satanas. Yan po ay nasusulat. Tumalon ka sa bangin na ito at ikaw ay alalayan ng anghel ng iyong Diyos, ng iyong Ama. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ito'y nasusulat. Pag ikaw ay sinubok, sabihin mo doon sa nagsubok sa iyo, na nagpapahina sa iyong loob, sapagkat ito'y nasusulat. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag na ikaw ay mag-give up. Huwag kang pumayag na ikaw ay bibigay, sapagkat ang pagpunta mo sa mundong ito, nasusulat. Nasusulat. Pag nandyan ka sa oras ng pagsubok, sa oras ng mga epidemya, yan po ay nasusulat. Yan po ay pagsubok mo katulad kay Kristo. Sabihin mo lang sa nagsubok sa iyo, kay dyablo, yan po ay nasusulat. Sinabihan si Jesus, ang batong ito ay gawin mong tinapay upang ikaw ay makakain sapagkat ikaw ay gutom na. Sabi ni Kristo, yan po ay nasusulat. Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita. Kaya pagkailangan nating nang mabubuhay tayo, hindi lang sa tinapay, kundi sa salita. Kaya kailangan natin ng weekly readings to refresh His words in ourselves. Pag hindi mo nagawa yun ng weekly reading, doon po tayo nang hihina. Dahan-dahan, monthly, hindi ka na nakapag-refresh ng kanyang gospel. Hindi mo na naalala yung salita ng Panginoon dahil doon puno ka na sa mga gawain ng iyong mga ambisyon, ang iyong mission, your goal. Nakapokus ka na sa goal, pero wala ka na sa goal sa Panginoon. Doon ka na nakapokus sa goal ng kay dyablo na itatayo mo ang iyong mga goal. Pero wala kang goal dito sa Panginoon. Dapat may goal ka sa Panginoon. At brothers and sisters, kung kayo ay wala sa words of God, i-repress ang salita ng Panginoon linggo-linggo, 2 times a week, upang kayo
ay hindi magkaroon ng mga epidemya na pumapasok sa inyong katawan, pumapasok sa inyong pamamahay, dahil ang antivirus na coronavirus ngayon, mga brothers and sisters, is danger. Danger. Darating ang panahon na ang Pilipinas ay wala na po tayong church. Hindi, wala nang mass sa ating simbahan na Romano Katoliko, wala nang mass. Sa ibang bansa, doon bandang China, sa Korea, doon sa Taiwan, wala na po yata ang church doon ng ating mga Romano Katoliko dahil sa banta ng coronavirus. Kaya sa Pilipinas, susunod ang Pilipinas na darating na magkaroon ng wala na rin po ang mas ibaban, sapagkat yung antivirus na coronavirus ay nagkakaroon ng banta. Pero bakit natin papayagan yun? Bakit natin papayagan ang ating kahinaan kaysa doon sa salita ng ating Panginoon? Ang iyong tiwala ay dito. Hindi ka nagtitiwala dito. Ang iyong pagtitiwala, ang iyong kalakasan ay hanggang dito lang. Wala kang kalakasan dito na siyang naglikha ng lahat ng mga bagay. Huwag nating payagan na ang ating katawan ay nagdidepende doon sa ating kaalaman ng isip, hindi sa kaalaman ng Panginoon. Ang kaalaman ng Panginoon ay siyang naglilikha ng lahat ng mga bagay. Kaya ito, ban sa akin to. Kahit ako'y pupunta ng China upang ipangaral ang salita ng Diyos. Yung mga simbahan ng Romano Katoliko dyan sa ibang bansa, bandang China, matatalo kayo kung magkakaroon ng ban dyan sa pagsisimba dahil sa inyong kahinaan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi kayo magkakaroon ng mga epidemya. Hindi kayo magkakaroon ng mga anumang sakit. Makakahawa natin. Mahawa ka lang kung ang iyong sumampalataya sa Diyos, ang iyong pagsamba sa Diyos, ay humingi ka lang ng sarili mong bukas. Yung mission, yung goal mo sa mundo, hindi yung goal sa Panginoon. The words of the Lord is true na hindi ka magkakavirus. Wala na po tayong church. Darating ang panahon sa Pilipinas, Roman Catholic ay pansamantalang walang mass. Kasi sa ibang bansa, nagaganap na po, nawala na mass. Ito ba ay may hinto? May hinto ang ating pakikinig sa salita ng Diyos? No? Because ang salita ng Diyos ay kasama natin. Mismo ikaw sarili ay lalakas ka kung mayroon kang ganito. Sikapin mo ng iyong pamilya ay magkaroon ng salita ng Diyos. At basahin mo linggo-linggo, ipangaral mo sa iyong mga anak upang ang corona, mga virus na naghahagilap ngayon na hindi mo nire-repress ang salita ng Diyos, papasok yan sa pamamahay mo at ikaw ay mabibesti. Sapagkat yan ay naghahula sa Revelation na ang hindi nagre-repress sa kanyang salita ay magkakaroon ng epidemya. Sino ba yung mga nagkakaroon ng mga epidemya? Yung mga hindi nagre-repress sa kanyang salitang buhay. The words was created of all things. Bakit ka matatakot ng mga epidemya kung ikaw ay nagre-repress sa kanyang salitang buhay? Pag ikaw ay sinubok, i-repress mo ang Panginoon na siya sinubok, na lahat ng kanyang pagsubok ay nasusulat. Pag ikaw ay sinubok, sabihin mo lang, Satanas, Diablo, yan po, ang iyong sinasabi ay nakasulat yan. Hindi ako bibigay. Excuse me po. Kaya, lagi nating alalahanin sa ating sarili na sa ating pamumuhay sa mundong ito, ito po yung mundo ng pagsubok. Wala na pong iba. Gumawa ka ng moment, this is my moment sa Panginoon, na
maibibigay mo sa Panginoon? Dahil ito na yung mission mo sa Panginoon na isinilang ka upang gumawa ng yung moment mo para sa Panginoon, hindi sa sarili mong ambisyon, kundi para sa direction ng Panginoon. Lord, this is my moment for you. Gumawa ako ng ganito, Panginoon. Hindi ko inaalala yung mga bagay sa mundo ito, kundi ang iyong salita ay pinapatunayan ko at aking hinuhubog sa pamagitan ng aking sarili. The words of the Lord ay kailangan mong hubugin sa iyong sarili. Hindi doon sa iyong ambisyon na ikaw ay sinilang para sa iyong ambisyon, kundi ikaw ay isinilang upang gawin mo ang mga ipinagawa ng Diyos sa iyo. Repress the words of the Lord weekly, monthly, yearly. Ano po ang inyong nalalaman sa salita ng Diyos kung hindi kayo nagbabasa? Kaya nga, pagdating ng trials at hindi ka nagre-repress sa kanyang salita, ikaw ay magalitin. Magalitin ka. Malalaman mo yan pag magalitin ka dahil hindi ka nagre-repress ng kanyang salita. Mainitin ang ulo. Mahilig naghahanap ng gulo. Dahil ang words of God, sinubo ka, ngunit hindi mo nare-repress ang kanyang salita. Mga brothers and sisters, today is a repressment of the words of the Lord. Sa pagsubok niya, siya ay sinubok. Ang sabi lang ng Panginoong Hesus, yan po ay nakasulat. Panindigan nyo na ang lahat ng pagsubok ay nakasulat. Tapos na yan. Lahat ng iyong pagsubok ay tapos na. Sabihin mo, nasusulat na ang iyong pagsubok. Sabihin mo, ang iyong kalukuhan ay nasusulat na rin. Sabihin mo, ang iyong bukas ay nasusulat na rin. Sabihin mo, ang iyong daan ay baguhin mo upang iyan ay magkaroon ng magandang direction at yan ay nasusulat na rin. Lahat ng iyong gagawin ay nasusulat na. Kalukuhan, kabutihan, which the way you choose. All of these things are done. Hindi, ginagawa mo pa lang ang Diyos ay tapos na. Mga plano niya, your good or your bad way, ang Diyos ay tapos na. Dito, tapos na ang Diyos sa mga epidemya ng mga coronavirus. Nothing. Hindi natin yung kailangan yung mga protection kung nandito naman ang ating salita na siyang nagbibigay protection. Jesus Christ is with us. Templo ng Diyos. Huwag mong payagan na ang iyong katawan ay hindi magkakaroon ng tinapay. Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa pamamagitan ng kanyang salitang buwan. Yun po. 40 days and 40 nights, sinubok ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yan po ay nakasulat. Yun po ang sabihin nyo sa inyong sarili. Kayo ba ay sinubok na ngayon? Kayo ba ay puno ng pagsubok? Yung mga nasa abroad, excuse me, yung mga sinubok ng mga DH na nandyan sa mga pag-aapi. Darating ang panahon na sila ay magbabayad sa inyo. Nung panahon ni Moses, ang mga paraon, nagbibigay sila ng kabayaran dahil sa inyong mga gawang, mga ginawa kayong mga kuliran doon sa mga katulong, kayo yung mga gumawa ng mga bagay-bagay na kayo naging alipin. Bandang huli, magbabayad ang mga parao dyan sa Saudi. Yung kayong mga pinapahirapan dyan sa Saudi. Darating ang panahon na kayo'y magiging tumaas at huwag niyong pabayaan na kayo'y mawawala sa repressment to reading the gospel of God. Pag kayo sinubok, sabihin nyo lang, ito'y nasusulat. Yung mga nasa Saudi dyan, mga DH, mga naaapi dyan,
lahat ng inyong mga ginagawa, ay yan po ay nasusulat. Trust the words of the Lord, because that cell, yung ganyang eksena ay tapos na sa Panginoon. Tanggapin mo, sapagkat yan ay ibinigay ng Diyos sa iyo. Darating ang araw na sila'y magbabayad sa kanilang pag-alipusta sa mga alipin ng mga Israel. Kayo yun, yung mga anak ng Israel na inalipusta, inalimura, parang hindi anak ng Diyos. Yung nag-aalimura, nag-alipusta sa iyo, ay isa rin yung mga kapatid. Kayo yung mga kapwa nilikha ng Diyos. Pero sila ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang kapwa nila ay hindi kayo nakikilala. Excuse me. Brothers and sisters, ito lang po, ito na yung panahon upang kayo ay mawalay sa mga ganyang bagay na inyong ikinatatakot, ang epidemya ng antivirus. Huwag kang matakot sa pagdating sa pagsubok sapagkat yan ay nasusulat. Yan ay magaganap. Pag hindi nagaganap yan, ay hindi matutupad ang nasusulat sa kanyang banal na salita. Renew your hearts, your spirit, your mind. Renew sa Panginoon. Paano mo i-renew? Renew to reading His gospel, His words, yung buhay na salita. Paano mo siya i-renew kung hindi ka nagbabasa? Magre-renew ka ng iyong kalakasan sa pamamagitan ng iyong pagbabasa sa salita ng Diyos. Paano ka nga ba magre-renew? Renew your strength, renew all your power. Doon ka magre-renew sa pamamagitan ng iyong pagbabasa, daily readings of the Bible. Brothers and sisters, Isaiah chapter 41 verse 31, and he said, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon, mga bagong lakas, sila'y lilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mangagpagod. Sila'y magsisilakad at hindi mangaghihina. Kaya kayo, pag kayo'y nag-renew, always read the gospel, the whole Bible, the whole Bible. Read the whole Bible to renew your strength. Upang kayo'y magkakaroon ng lakas sa mga pagsubok, sa mga epidemya. Wala kayong ibang gagawin kundi pumunta kayo doon sa kanyang salita. I-renew yung strength mo, i-renew mo iyong lakas, yung iyong espiritu sa Panginoon na magkaroon ka ng lakas. Pag wala ka noon, wala kang daily reading of the Bible, virus mo ay nag-iikot sa mga hindi nagre-repress sa kanyang salita. Nakakatakot ang virus sapagkat ito yung virus na hindi tumutupad sa kanyang salita, hindi nagre-repress sa kanyang salitang buhay, na pinabayaan at wala kang ibang iniintindi kundi yung goal mo sa iyong mission sa mundong ito. Sabi ni Satanas, sambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang mundong ito. Sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat yan ay nasusulat. Biro mo, kung yun ang goal mo na magiging iyo ang mundo at sambahin, parang sinamba mo na rin si Satanas. Dahil pinili mo yung daan na kayamanan sa lupa at hindi daan
sa salita ng Diyos. Refresh to reading His Gospel. Mas pinili ng Panginoong Hesus ang pagsamba, ang lahat ng kayamanan sa lupa. Mas pinili niya the words of the Lord sapagkat yan ay nasusulat. Huwag kang pumayag na ganun ang mangyayari sa iyo, na ikaw ay bibigay dahil sa iyong pagsubok, ikaw ay bibigay dahil sa iyong marami kang utang, ikaw ay bibigay dahil sa iyong problema na di mo na kaya. Hindi mo yan problema, kundi yan ay laban mo para sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong problema, then pray and refresh to reading the Bible. Refresh His words of the Lord. Refresh weekly, monthly, yearly. Huwag kayong panghinaan ng loob dahil ang laban mo ay hindi mo yan laban, kundi laban sa Panginoon. Gumawa ka ng moment. This is my moment. Kaya ito ako ngayon, gumawa ako ng moment para sa Panginoon na kayo ay aking matulungan, mapalakas doon sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay nagpapalo sa akin sa Bible, Roman Catholic Bible Group, na kayo ay lumakas doon sa aking mga ibinigay ng Diyos na mga salitang upang magpapalakas sa bawat isa sa inyo. God bless you all. Maraming salamat sa lahat ng mga nagla-likes. Tanggapin nyo, lahat ng mga followers ko, tanggapin nyo ang biyaya ng Panginoon na kayo ay proteksyonan ng antivirus, coronavirus. Kayo ay proteksyonan ng kanyang lakas. Sabihin nyo sa mga nagsubok sa inyo, kapag kayo sinubok sa mga problema ngayon, yan po ay nasusulat. Simple lang ang sagot. Yan po ay nasusulat. Huwag niyong payagan na kayo ay bumigay at magbigti, tumalon. No. Yan po ay nasusulat. Yan po ang isasagot nyo kay Satanas, kay Diablo, kung kayo ay wala ng oras para atrasan ang mga pagsubok, sabihin mo, yan po ay nasusulat. Promise, you will be with the words of the Lord. The Gospel for today, Matthew 4, chapter 4, 1 to 11. Read the Gospel, Matthew 4, 1 chapter 11. Yan po ang mga pagsubok. Huwag niyong katakutan ang mga epidemya kung ikaw ay nagre-repress ng kanyang salita, dahil ang Diyos ay protection. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga epidemya. Hindi po, yan po ay mga piste na yung mga taong hindi nakikinig ng kanyang salita, hindi nagre-repress ng kanyang salita. Yun lang po ang nadadapuan ng mga antivirus. Yung mga taong, alam mo na, yung mga taong walang salita ang Diyos. Yung salita na ang kanyang katawan ay patay yung salita ng Diyos. Kaya yun po ang pinapasukan ng mga antivirus. Sino po yun sila? Yung mga taong walang salita ng Diyos. Yung patay ang salita ng Diyos, walang pakinabang ang salita ng Diyos sa kanyang sarili. Pero kung ikaw ay may pakinabang sa salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay nasa iyo, at nire-repress mo sa pagbabasa, ay wala. Huwag mong katakutan ang mga virus. Ay lalo na sa tagutom, na sinubok ang Panginoon sa tagutom. Ang bato ipapagawa ng tinapay, yan ay nasusulat. Darating ang panahon, mga sakit, tagutom, sabihin nyo lang, yan po ay nasusulat. But because of my Lord, my God, Jesus Christ, the example on how to obey, on how to manage the trials, that is the gospel of Jesus Christ. Matthew chapter 4, 1 to 11. Bye-bye.
see you next week to hear and rephrase the words of the Lord. Lahat ng aking mga kababayan, lahat ng aking mga ka-Bible group, Roman Catholic Bible Group, lahat ng mga nasa ibang bansa, mabuhay po kayo lahat. Mga DH, naway kayo'y bigyan ng biyaya ng Panginoon, palakasin kayo na kayo'y may iwas sa mga antivirus. Repress the word of the Lord upang kayo'y ay hindi mabigyan ng mga epidemyang sakit. Maligayang kaarawan. Today is 2020 March 4. Kaya mabuhay kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. God bless you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye. Bye-bye all. Roman Catholic Bible Group.